Hello, hello, good morning dyan sa Pilipinas, good morning na rin dito. Kasi po ang oras po ngayon dito almost 2 o'clock na ng madaling araw. Siyempre mga 7 o'clock na po dyan sa Pilipinas. Tutuwa lang po ako at nakakapag-live na po ulit ako kahit po medyo sabi nga nila walang ngiti. Pero nangiti naman po kahit paano. Kaya nyo po ba na natutuwa lang po ako at umpisa na naman panibagong araw at na masaya po tayo at saka po walang problema po sana lahat, masaya lang po, happy lang lahat. Saka po nagpapasalamat po ako at may mga na-appreciate po sa mga video ko at saka nagpapalo. Maraming salamat po. Saka po ilang oras na lang po at uwi na naman po ang inyong ama. Almost 6 hours na lang, 6 to 7 hours na lang po, uwi na naman po. Isang araw na duty, maulit na naman po yan sa Thursday na naman po mauulit. Na kasi po naanuhan ko lang po na kanina nanonood po ako ng dito sa YouTube. Eh po may napanood lang po ako na isang commentator na sa vlogger din po, hindi ko alam kung dito siya vlogger dito sa Saudi, si DJ Sordo Salanak. Siya po parang DJ commentator dito sa Saudi. Na anuhan ko lang po yung kanya pong sinasabi tungkol dun sa end of benefits. Kasi natutuwa po ako kasi po naunawaan ko. Pero matagal na po ako ng mga balita yan tungkol sa end of service dito sa Saudi. Kasi po almost sa may 10 taon na po ako rito. Kaya po marami na po akong na-experience na mga ganyang sistema. Yung pong sistema ngayon na alam kong batas dito sa Saudi ay pinagkakait po sa aming mga narito sa aming kumpanya na alam ko po pag active company ay natural po yan sa batas na Saudi. Andito po ako sa Jeddah. Kasi po kaya ko lang po i-share sa inyo yung ganyan sitwasyon. Kasi po napanood ko lang po sa video napanood ko po sa kanyang video sa YouTube. Ito sa mga marami pong kaganapan dito sa na wala po sa hindi nakatama doon sa kanyang mga sinabi sa naranasan namin dito. Tulad po na halos karamihan po sa amin dito. Halos karamihan po mga nag-uwian po ng Luan. Halos hanggang ngayon po almost a year na po nilang hinihintay yung kanilang end of service. Yung end of service po na sinasabi. Matagal na nga ako magpasahod, natitiso namin matagal magpasahod. Bakit po ba naman yung end of service pinagkakait pa rin. Pero mo pinagtitisan na nga namin yung tagal magpasweldo ng kumpanya. Wala na nga sa hulog. Ngayon po sa totoo lang, strike po doon sa amin. Strike po doon sa amin. Sa Inma, dito sa airport po, yung mga samahan ko. Halos ilang buwan na sila hindi sumusweldo. Almost mag-5 buwan na naman po. Kami niyasweldo. Tapos po, anuhan pa ho nito, yung mga na-terminate sa amin, at saka yung iba po nagsipag-resign, na hanggang ngayon po, ay ilang beses ko po kinakalampag na ilang beses ko na po sinasabi sa akin mga live video. Mga ganito, naulit na naman po nang nakapanood po ako ng isang video tungkol po sa end of service. Alam ko naman pong nasa batas yan. Sa totoo lang po,
meron po kami kasamahan dito 20, yan, ito, tumbok na to, 28 months na niyang hinihintay yung kanyang end of service since na siya na terminate ng kumpanya. Yung po ba naman deserve ba ng isang nating Pilipino bilang Pilipino, deserve ba na nagtatrabaho dito sa Saudi yung ganung paghihintay, yung 28 months nahihintay mo? Kung pinagtrabahuan mo yun, yung kita yung makukuha niyang benefits, ay pinagtrabahuan na niya. Pero niyo po naghihintay po siya ng 28 months para sa benefits niya na hanggang ngayon po ay walang kasiguraduhan na parang suntok sa buwan. Lagi ko nakakausap po yun. Lagi ko lang pinaano. Sabi ko, pag ako nagkaroon ng pagkakataon, Tony Kapira, pupunta tayo sasamahan kita sa embassy, sa Polo. Ay, kasi siya daw po, ulitin ko po ulit, ito po yung nasabi ko na ng mga nakaraang kong video, nakaraang kong live. Nakapunta na daw po siya doon sa Polo. Ay, wala daw po sagot sa kanya, maghintay ka na lang at ikaw pa rin may hinihintay na. Ganun po, sabi. Ngayon po, may mga samahan pa rin po ko rito na nagsipag-resign na hindi nagsipag-resign na hanggang ngayon po ay ang lagi pong inaano naming opisina ay magbigay daw po ng SPA. Ano ba anong tawag nito? SPA niyan, yung Special Power of Attorney, na tutuusin po wala rin naman nangyayari. Kasi po, mag-iiwan sila ng SPA, hindi nila napipirmahan yung kanilang end of benefits kung magkano ba yan. Nagsilbi po sila dito sa kumpanya ng almost 5 years mahigit. O 3 o 5 years o 4 years o 3, basta 5 years mahigit. Nagsilbi po sila ng kumpanya. Na ang kumpanya po na may active. Kaya ako po nagla-live ng ganito. Gusto ko pong may parating sa kinauukulan na sinasabi po nung ni DJ Sordo sa Lanap tungkol po dun sa end of service na yan. End of service na yan. Alam ko naman po na yan po ay batas dito sa Saudi. Dahil po bago naman po kami rito na briefing, pumunta rito sa Saudi, na briefing naman po kami sa mga ganyang sistema. Ay kaso nga po, pinagkakait nga po sa aming mga Pilipino. Sa totoo lang po, marami na po kami umuwi rito ng Pilipino na umuwi po ng luwaan. Naghintay ng halos 6 na buwan, 7 buwan na wala pa rin, na naubos na yung kanilang sweldo na dapat ay iuwi nila sa kanilang pamilya, ay naubos na sa kaantay ng kanilang benefits na sinasabing benefits na yan. Aba, ay polo owa. Ay magalit na po kayo sa akin. Polo owa. Lumapit na po dyan ang aking mga kasama. Totoo lang po. Hanggang ngayon po ay problema pa rin dito. Naman po nakakitang antayin mo ng 28 months ang benefits mo. Ang nakakita ng 6 na buwan, 7 buwan, 8 buwan, mag-aantay ka na hindi mo malang napirma, nakita yung benefits mo. Uuwi ka na, mag-iiwan ka ng SPA, na hanggang sa bago may release ang pera, bago yung pinag-iwanan mo yung uuwi na lahat ay hindi pa rin nakukuha ang pera. Hanggang sa maumuwi na yung taong pinag-iwanan mo ng SPA, wala na. Akaawa po yung po'y karapatan ng bawat isang trabahador na nagtatrabaho sa isang active na kumpanya rito. Bakit ganun na nangyayari? Sweldo nga ho namin ay napapagtiisa namin 4 na buwan, 5 buwan, hindi nagpapasweldo. Magpasweldo isa. Pero yung end of benefits ay pinagkakait pa rin sa amin. Bakit po ganun? Ano kaya magagawa ng ating gobyerno, ng ating polo o wadiyan?
Dito po kami sa Jeddah. Alam naman po natin na batas yun sa isang active na kumpanya. Totoo lang po, nakakawa po yung mga rito. Tapos ay minsan lang lumapit. Ewan ko lang ako, totoo. Dahil po yung sinasabi ko, base na rin sa kanilang bibig na lumabas sa kanilang bibig. Yung po sinasabi ko na sinabi sa kanila, di yan. Pero yun po naman nakakawa po 28 months, naghihintay. Yung isa 6 na buwan, umuwi na ng luhaan. Nag-iwan na lang ng SPA na hindi mo alam kung anong kahihinat ng SPA na yan. Uuwi na yung pinag-iwanan mo na SPA, wala rin nangyari. Ang masakit nito, pagpunta mo sa polo, punta mo sa embassy, pag kuha ng SPA, may bayad pa. Natural yun, kaso nga lang, ano na yan, nangyayari sa ating, yan, sistemang yan. Marami na pong nag-uwian dito sa amin, na, ganyan, nag-intay ng 6 na buwan. Bago naman kami mapauwi, na 6 na buwan, kaya po naman, bago kami mapauwi naman, ay buwan na rin nung hinihintay. Pag kami nagsipag-resign, o di kayo na-terminate o nag-resign, ganito rin, i-stakin din po kami rito ng ilang buwan, sabihin, hindi kami nagrereklamo sa uwan. Minsan na po may pumunta diyan. Kaya lang po, siyempre po, pag iisang tao, 2 tao, halos hindi po nila naasikaso. Mas maganda po talaga yung maramihan. Kaso nga po, hindi nga po kaya ng maramihan Kasi po yung iba, nagtitiis na lang po para ang iniisip nila makauwi na sila. Baka nga mapiktuhan pa yung pag-uwi. Kaso kung hindi mo kakatukin yung mga ganyan sistema, wala pong makakaalam yung problema. Sabi ko nga, mabigyan lang ulit sa pagkakataon, kasamahan ko yung mga kasamahan ko kasi ayaw pong mangyari sa akin. Ito lang po. Yung iba pa sa amin, wala pang mga papeles. Wala mga ikama. Wala mga ikama. Kapag hindi, alam po na yung muto ko itong yung aking kaya po nasasabi ko lang po itong aking sinasabi, itong mga lumalabas sa akin base na rin po doon sa aking mga nakikita na ilalapit po sa akin ng aking mga kasamahan. Ng aking mga kasamahan po sa kampo. Kami po yung kumpanya po namin ay Inma Bemco Company. Meron po. Tapos, hindi lang mo naman kami nakakaranas, pati mga ibang lahi. Mga ibang lahi po. Yung ibang lahi yun, hanggang ngayon po, nag-aantay sa kampo. Meron na doon, 1 taon. Meron 6 na buwan. Meron 7 buwan. Meron 8 buwan. But pinakaano po doon, 6 na buwan. Pinakamababa, mga naghihintay. So, itong kasama ko. Ang malaki dito, itong kasama ko kwarto ko. Alam niyo po ba na, hinihinga na po, wala pa siya 1 buwan halos, wala pa siya 1 buwan nakakapag-resign. Hinihinga na po siya ng SPA para po makauwi na. Ay hindi pa niya nakikita yung kanyang benefits. Yung kanyang, yung kanyang sinasabi na end of benefits. Yung po 7 years, 7 years po sa kumpanya. Tapos hindi pa siya nasweldo ng ilang buwan. Almost 5 months hindi siya nasweldo. Almost 5 months hindi siya nasweldo. Hinihintay niya. Sabi nga niya, kahit yung sweldo na lang daw makuha niya, tsaka yung ticket. Ay, paano nga? Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Pagka nagkaroon ako ng pagkakataon, nagkapera ako, sweldo ko kasi nauna po ako sa kanila Ay, kami po pupunta ng embassy, ng pulo kung anong sasagot nila sa amin at kung anong may tutulong nila sa amin. Siguro naman pag kami 3-4 na tayo, kami pakikinggan na. Kasi po, base po doon sa akin pong base po doon sa sinabi ng aking kasama, ng kasama po namin doon, ay siya daw po ay pumunta na ron. Ayan, sagot po sa kanya, ay ikaw pala naman ay may hinihintay na, iantayin mo na. Ay 28 months sa pag-antay. Ano ba naman po, Kaya po lumapit yung tao doon sa
para po may humingi ng tulong. Ay sagot po sa kanya siya, yun po naman ay salita niya na sinasalita ko po sa harap ng kamerang ito. Hindi ko po galing sa akin yun. Yun po yung salita nung sa pagkakasabi sa akin, sa pagkalapit sa akin, na isinasabi po ng aking bibig, na sinasabi po sa harap ng kamera. Lahat po ng yung sinasabi ko po ay base po sa akin yung sa totoong nangyayari sa amin. Malayo po kami sa polo, sa embassy. Wala kang 150 real, hindi ka makakapunta ron. O baka ay 5 buwan kami ninasweldo. Paano namin may paparating yung problema namin? Misa na nga lang kami pumunta, misa na nga lang may pumunta ro, wala pang nangyari. Alam ko may proseso ang bawat isang ganyang problema, may proseso. Pero sana naman po ay yung prosesong yun ay magkaroon po kami ng kaunting simpatsya nangyayari po dito sa amin. Alam po nila yan, nakapaghatid nila na sila sa amin ng ayuda. Kapaghatid. Kaya po naman yung iba rito na mag-resign, na naghihintay na lang ng siguradong termination. Kasi po pag nag-resign o na-terminate ka, tatagal ka rin dito ng 6 na buwan, 7 buwan bago ka mapauwi. Ang masakit dito, bago ka mapauwi, hindi mo pa makukuha yung end of benefits na yan. End of benefits matagal na yung end of benefits na yan. Yan alam ko po base po sa aking pagkakaalam ay yan po nasa batas ng Saudi. Skilled ka man o masat na yung tatrabaho rito, lalo't legit ang iyong kumpanya. Active. Sana po ito po yung aking pong sinasabi ay makarating po sa kinauukulan. Kasi po nakakaawa, sa totoo lang po nakakaawa po. Mabuti kung isa yan. Hindi po Marami iba po nag-uwi na nga po, umuuwing luhaan. Na hanggang ngayon nag-iwan na lang na sinasabing SPA na yan. SPA na walang nangyayari. Kasi nga, yung pinag-iwanan mo ng SPA hanggang sa mag-i-SPA din. Walang kasiguraduhan na SPA. Bakit po ganun? Walang kasiguraduhan na SPA na yan. Yan po binabayaran pa rin po namin sa embassy bago kami makakuha ng SPA. SPA po sa embassy, bago pumunta pa rin kami dito sa isang attorney rito sa Saudi. Yung Saudi attorney's office dito, nabayad pa rin po kami ng 200. Tapos 150 yata o 120 dyan sa SPA na yan. Tapos pamasahe pa namin. 500 real po laglag sa pag-aasikaso ng SPA na yan, na dapat naman po hindi na kami mag-SPA. Dapat ito ibigay sa amin yung narapot na amin na kahit na hinihintay namin ng ganong katagal, 6 na buwan, 7 buwan. Bakit po ganun? Ano kaya magagawa ng ating diyan? Sa mga makakapanood po nito, ayaw pong lumalabas sa aking bibig ay base po sa aking karanasan at base po sa totoong nangyayari po dito sa amin. Bumitan na rin sasabihan, may makakarinig ako diyan, makakabasa ako diyan, makakomment. Hindi kayo pumunta sa polo, bayad niyo kayo. Sus ko po, alam niyo lang po. Sus, pumupunta na, ilang beses na pumupunta. Ilang beses nang pumupunta. Ilang beses na sabihin nila doon, wala record, wala okay lang. Yan nila yun. Alam nila yun. Yan, sinasabi namin sa inyo. Kano pang malayo kami doon, magkano pang masahin namin isang punta roon. 150. Wala kami mga sweldo, wala kami mga kami ng Diyos na didiskarte kami, kaya namin pong dumiskarte roon. Kaso pagdating namin doon, wala nang nangyayari. Kaso pag-iisa 2 tao, walang nangyayari. Wala action. Hindi ko naman po hinihingi yung action kaagad Wala naman po yung ganun
hinihingi ko lang po, yung makita man lang. Baka sakali aksyonan. At least mayroon na kami sa pantaan naman na perating namin. Ito na po, kung alam niyo lang po kung ano, nakakawa po mga tao. Nakakawa po, pero mo, pakahirap ka rito para pagdating ng oras at panahon na gusto mo na magretiro, gusto mo na magano, meron kang konting pera na maiuwi para pagpuhunanan mo. Tapos ganun pa. Mayari ang uuwi kang luhaan, tapos taon, kinamatayan na nga, meron na nga po rito, kinamatayan na nga po yung anong yan, yung tawag to, malangit nawa ang kanyang kaluluwa, hindi ko na po ibigay ng pangalan, kinamatayan na po ng tao sa Pilipinas, ang paghihintay niya, nag-iwan ng dito, kinamatayan na ng tao yung kanyang end of benefits. Umuwi na lang, umuwi na lang siya ng kaysa maghintay dito at baka dito pa matuluyan. Lalo tatagal yung kanya. Doon na kinamatayan. Sa totoo na po. Masabi di ako, sa malangit na ang kanyang katuluwa. Lang po. Ano po kaya magagawa natin? Magagawa diya. Kasi po napanood ko po kaya po naman minapanood po ako. Isa nga pong vlogger dito sa nagbablog po siya tukol sa mga yan. Na-vlog niya po itong end of benefits na yan. Napanood ko po siya. Sumagi lang po sa aking isip. Ganyan pala. Wala palang pagbabago yung aking mga nalaman. Wala palang pagbabago pala yung aking mga basa. Wala palang pagbabago yung aking mga narinig. Tama pala. Tungkol dyan sa end of benefits na yan. Ay sino magsabi? Kahit si Dabunggo, kahit yung mga vlogger na natin sa Pilipinas, pati si Kehuan, yung mga end of benefits niya. Kaya lang po, nakakapag aming kumpanya. Ito po, sabihin ko, Inma Bemco, Inma Company, Inma Utilities Contracting Corporation and Bemco by SBG. Ito ang akin pong pahiwatig sa akin pong live na ito. Wala man akong manonood, pero wala man akong katsikahan. Pero sana may makapanood, makapag-suggest sa akin. Sana may makapag-suggest sa akin Tsaka na isasuggest nila diyan, punta kayo ng polo, punta kayo ng hindi pupunta kami. I-schedule na yan. Bigyan lang ako ng konting pamadyak at papadyak ako doon. Papadyak ako, isasama ko siya kahit ako gumastos na ng aking pira. At para lang maibsan yung aking agam-agam kasi nga po ayoko pong mangyari sa akin. Dahil po ako gusto ko na rin po umuwi. Kaso hindi rin po ako makauwi. Unang-una po, 3 taon na pong expire ang aking kama. Ginawa ko ng lahat ng hinihingi nila sa akin. Hiningan ako ng Saudi Council, hiningan nila ako ng mga papers, lahat po ng papers, gumastos na rin po ako rito. Talaga dumiskarte na ako rito para masikaso ko yung mga papers na legit po lahat ang papers ko. Hanggang ngayon din po, hindi rin po ako nagtatanong na sarili, bakit tumagal na ganyan 3 taon, di may renew yung kama ko yung mga papers ko dito lang makauwi. Kaya po, wala mo magawa. Dinadaan ko na lang po sa ganito, duty lang ng duty, maluwa naman tulad yan, duty ko lang po 3 araw sa 1 linggo. Pero straight lang po yun. Hindi po ako nagreklamo, okay lang naman po yun sa akin. Wala overtime ko, hindi binabayaran, okay lang yun. Mabuti nga, ganun lang duty ko, pero 2 taon ko nakalipat na hindi binabayaran ngayon. Marami pong discrepancy ang kumpanya. Kaya lang nga po, hindi namin parating doon sa kasi nga po, wala po kaming kaalam-alam. Kaya po ina-share ko sa inyo yung mga base nangyayari sa amin dito at karanasan namin dito. Na-share ko po sa inyo lahat. Sa pagbiguro, baka po may makakasagot sa akin katanungan. Sabi ko nga, mabigyan na ako nila pagkataon, talaga pumunta kami rin sa embassy. Magtatanong po ako. At
sana po may bigay sila sa akin sa magandang pahiwatig. At kung sino man po may kakapanood ito, share na lang po, baka po may makapanood taga-Embassy, taga dyan sa Pilipinas, kahit kay Arnel Ignacio, kahit sa uwan natin diyan, may share na rin po, baka po may makapanood at kami maayudahan dito sa mga ano. Pero yun, ilang buwan namin dito sa Silva, almost 5 months. Mga papers namin halos ano na, expire na karamihan. Meron dyan 3 taon na hindi nare-renew eh. Yung mga kasama ko nagsipag-expire ng ikama nila eh, paper nila eh, hindi pa na, yung akin hindi pa nagagalaw eh. Pero yung ibang hindi lang naman po ako, may mga kasama pa rin po ako na may 3 taon, 2 taon. Tama ba naman po yun? Years na ang binibilang namin dito. Taon na ang binibilang namin dito. Tapos nga, na ano kami umuwi, dahil nga po dyan sa end of benefits na yan, paghihintay namin, na parang wala kami hinihintay, kasi nga po alas buwan o taon na paghihintay namin. Sabi ko nga eh, may to the rescue na po, to the rescue na ang OWA, to the rescue na ang Polo, to the rescue na. Kaya nga po nga, hindi nga po namin may malaman ang proseso, hindi po namin malaman. Mahirap pong lumakad ng walang pamadyak. Mahirap pong lumakad ng walang pamadyak. Kahit anong alwan ng trabaho mo, kung hindi ka naman sumusuldo. Kahit anong alwan ng trabaho mo, kung hindi ka naman kung ikaw naman may agam-agam sa pag-duty mo. Kahit anong ganda ng trabaho mo rito, kung pagdating ng oras naman, ay ikaw ay maghihintay, yung inaakala mong dapat mong pag-uumpisa sa yung paghihintay, parang wala kang hinihintay dahil taon o buwan ang binibilang. Kaya po magandang umaga po na dyan sa atin sa Pilipinas. Ay tatapusin ko na po yung aking vlog. Kaya alam po naman ako nakapag ang live video ko po na ito ay kasi po yung nakapanood po ako ng tungkol na naman dyan sa end of benefits na yan, ay na-share ko lang po sa mga makakapanood nito yung aking pong hindi naman po hinanakit yung akin lang pong gustong ipahiwatig o iparating dyan sa kinauulang kung ano pong magagawa nila o ano magagawa sa sistemang ito. Hindi kami nagsasalita, wala kaming gusto namin magsalita, wala nga lang kaming wala kaming pamadyak. Alam nyo ninyo yun, wala kaming pamadyak. Wala kaming malayo kami. Lalo po may mga makakapanood po ito, pa-share na lang po, baka po sakali may makapanood. Baka po sakali. Magandang umaga po ulit diyan, at God bless po sa ating lahat.